Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinyon ng ating panonoodin ay galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description niyan, i-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At syempre mga kapatid, ang title nito, heto na, just now, breaking news, Claire Torre Marvel Delicads. Uy, anong ibig sabihin nun? Parang delikado? Or pabagsak na ang ratings, ganyan, something like that. PBM kumilos na. Yan. Patungkol po dyan ang ating panonoodin at bibigyan ng reaksyon at opinion. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, simulan na natin ito. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. At syempre kung babagal-bagal ang inyong internet, nandito ang Fiber ni Juan. Nandyan ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Okay, i-play na natin to. Ano ba ang meron? Bakit pabagsak na? Ha? Kahit yung mga mainstream nagsasalita, siguro naman hindi sila fake news, ano? Okay mga kapatid, tara pag-usapan natin ito. Itong mga advisors ni Bongbong Marcos, Shoutout inaalam na ngayon kung ano ang mga dahilan bakit bumagsak ang rating niya. Sino kaya ang matatanggal? Inaalam, so ibig sabihin parang pinag-aaralan. Alam na nila yon kung bakit. Ngayon, siguro sa tingin ko lang, ang gusto nilang pag-aralan dyan kung paano itaas ang ratings. Ano? Yan ang ating abangan. Yes. I hope lang na hindi ikaw ang tatanggalin. Oo. Kasi usap-usapan merong tatanggalin eh. Uy, Usap-usapan na merong tanggalin. may tatanggalin? Narito ang Balitang Pinoy TV. Yes, mga kapatid, simulan na natin. Baka ikaw yung tatanggalin ha, di natin alam ha. Itong si Auntie Claire ninyo na Si Auntie proud Claire. na proud sa kanyang sarili. Ito yung pag-uusapan natin kasi sobrang proud itong babaeng ito eh. Ha? Sobrang proud. Alamin natin kung ano yung kanyang sinabi na sobrang proud siya. Ha? Mamaya pag-usapan din natin yan. At itong si Senator Bato de la Rosa, no? Binanata niya itong PNP sa sobrang sablay ng kanilang ginagawa ngayon. Okay? Na real talk sila dito kay Senator Bato de la Rosa at napahiya itong si Torre at itong si Marbil. Okay? Oh. Pero ganun pa man, bago ang lahat ha, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share Yes, itong mga video kapatid. na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Yan ang ating abangan. Kasi ako, may sarili akong may sarili akong prospect kung sino ang matatanggal eh. Oh. May sarili akong prospect eh, halatang halata naman, di ba? Si Torre malabo kasi kaka-promote lang, ano? Halatang halata na may matatanggal. Sige lang, patuloy lang kayo. Kaya kayong mga ako una sinabi ko na sa inyo ha. Isa dito si Auntie Claire Castro. Ito yung pinakaunang dahilan na bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos. Now, Auntie Claire, kung pinaplanuhan ka ng administrasyon na tatanggalin ka, unahan mo na. Ha? Unahan. Ang labo naman kasi ng mga sagot ni Auntie Claire eh. Ganado siyang sumagot kapag may kinalaman po kay Pangulong Duterte. O hindi naman kaya may kinalaman sa mga Duterte, ganadong-ganado siya sumagot. O yung mga fake news kuno, no? Unahan mo na. Di ba? Hindi, ano ba naman ha? Hindi man ako nagsabi. Usap-usapan lang naman ito na may matatanggal raw. Hindi man binanggit si Auntie Claire. Pero ako, analysis ko, na posibleng si Auntie Claire Castro. Posibleng si Torre, sina Marbil, siyempre, di ba? Kasi kahit sabihin ni Bongbong Marcos na nakakatulong itong si Torre at si Marbil sa kanila, marami kasing galit ni Torre ngayon. Marami kasing galit ni Marbil ngayon sa ginagawa ng pag-aresto kay Tatay Digong at ni sa KOJC. In order Meron silang kanya-kanyang pwede ko bang tawaging sarili ko na trademark. Yan, sarili kong tawag, no? Trademark. Halimbawa si Auntie Claire, no, wala siyang ibang sinasabi kundi ganado siya patungkol lagi sa Duterte. At wala tayong naibabalita kung patungkol man po sa pag-unlad ng ating Pilipinas o may kinalaman sa Pilipinas, parang hindi siya laging sure. Gaya na lamang po na sinasabi ng ating Pangulo na kapag sa loob ng isang taon parang milyon kabahay, pero sa kanya hindi accurate yung sinasabi niya. Tapos kay Sir Marvel naman, pampalipas oras lang, alam nyo na yon.
Tapos kay Torre naman, mga kapatid, itong ginagawa niyang sa KOJC at kay Pangulong Duterte. Ayan. May mga trademark sila. So, base sa aking pag-uunawa sa inire-reaction natin, itong tatlo parang candidate kung sinong matatanggal sa tatlo. Pero sa akin, malabo si Torre, malabo si Marbil. Siguro si Auntie Claire, pwede pa, no? Kasi yung dalawa medyo malakas eh. Ito pwede naman tong palitan ng spokesperson na ulit. Kasi mga kapatid, wala naman tayong ibang nakikitang inire-report ng spokesperson na yan o tagapagsalita nila, kundi laging pa Duterte o kaya hindi malinaw na sagot. No, moy paputi, papunta na tayo sa puti. Porket nag-adds lang ng ng itim yung suot nila ni Madam Amy tsaka ni BP Sara. Hindi ko pa rin napapanood yun, mga kapatid. Parang ayaw ko panoorin. Yun, imbis na dahil itim nga, so ang sagot naman niya ngayon, kinukula ba yun o pinapaputi? Iba tuloy yung lumalabas na memes na pagpapaputi, mga kapatid. Anak ng teteng, yung parang nilalaban. Shoutout sa BOB Grabe yung nilalaban si PBB, parang ganun yung style. Para lang pumuti kasi madumi. Okay, mga kapatid, ituloy na natin to. Sino ba talaga? For Marcos para mabawas-bawasan yung galit ng tao, kailangan ni Bongbong Marcos tanggalin itong mga taong ito. Kasi nga bumagsak yung ratings, Yan ang di ba? Analysis ko. Hindi man yan nangyayari, pero posibleng mangyari yan, no? Natatanggalin sila. Kaya ikaw, Auntie Claire, hinay-hinay ka dyan sa Malacanang kasi you are giving your own opinion. Hindi mo binigay sa media ang sariling opinion ni Bongbong Marcos dyan. Instead na ikaw na PCO ka, ang sasabihin mo sa media kung ano yung opinion ng Malacanang. Ang ginawa mo, atake ka ng atake sa mga Duterte. Laging ganun. Ngayon lang ako nakakita ng tagapagsalita na walang sasabihin kundi may kinalaman lagi sa Duterte. Wala ho tayo. Ganun ho kasi ang nakikita natin. Atake ka ng atake. Hindi naman yan ang napag-alaman ng taong bayan patungkol kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay hindi po ganyan ang style niya. Hindi po umaatake itong si Bongbong Marcos. Umaatake na rin ho yan. No? Naalala nyo yung sinabi niya sila kompleto. No? Sa kabila kulang. Parang pinabili lang ng suka. Di ba? Tapos mga kapatid ngayon, edi kulang na naman sila. Tapos kumpleto na ulit. No? Tuloy tayo. Yan nga eh. Inaatake na yan ng mga kalaban. Tahimik lang yan si Bongbong Marcos. Pero ngayon, yung pag ginagawa mo, mas lalo na yung sinabi mo dito na naninindigan na walang utos ang palasyo paano sumagot sa mga briefing. Di ba? So, napag-alaman natin na sa kanya lang pala lahat yun. Ikaw pala Ganon? Ako yung nagre-reaction lamang sa balita. Ibig sabihin, sarili niya lamang yun. Wala siyang sariling datos. Walang ibinibigay ang Malacanang sa kanya para sa mga datos. Ganun ba yun? At tanong lang atake ng atake dyan. No? Na hindi ka naman inutusan pala. At proud na proud pa siya dito. Kaya Claire, hinay-hinay ka. Kasi baka ma-kick out ka kaagad. Kick out. Wala pang isang taon, ma-kick out ka na dyan. So, ganyan po. No? Sa totoo lang, sa akin tuloy-tuloy na itong pagbagsak ni Bongbong Marcos. Maaga pa, 3 taon pa eh. Ba't pabagsak na? So ito pala yung sinasabi ng ating Balitang Pinoy TV tsaka si Kuya na yung sa title ho natin na parang pabagsak na o tagilid na ba? So na? Kasi naman mga kapatid, ganito po yun. Sana po ang madalas pong naibabalita ngayon kung paano paghandaan ang flood control. Malapit na naman po kasi summer ngayon, nag-e-enjoy ang iba. Pero wala pa tayong naririnig na balita na malapit na naman po ang tag-ulan. Yan, ididikdik natin dyan, uulit-ulitin natin dito na malapit na naman po ang tag-ulan. Wala ba tayong balita dyan na may ginagawa na ba ang gobyerno kahit papano maibsan ang baha? Hindi man umabot ng hanggang bubong, kahit papano hanggang bewang o hanggang tuhod na lang ang baha hanggat maaari kung kakayanin.
Tapos dapat ibinabalita yan. Tapos ang mga binabalita dapat ngayon kung paano ginagasta yung dating flood control na budget na sinasabi ni Madam Amy na patsi-patsi lang. Ngayon mga kapatid, bakbakan kabilang panig. Siyempre alam naman natin ang paniniwalaan natin ang mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin mag-anti-government na kami. Wala tayong magagawa kayo nakaupo. Kaya dapat ang pinakamaganda, pakinggan nyo ang taong bayan, kung anong hinihingi nila, ibigay ninyo. Kung hindi kayang ibigay, mas malapit, ibigay ninyo. Ibig kong sabihin, kung ayaw nyo magpa-hair follicle test, di gumawa kayo ng paraan para mapatunayang hindi talaga kayo naggaganon. Diba, no? Pagandahin nyo ang ating Pilipinas, palaguin ang ekonomiya, bawasan nyo ang ayuda. Kasi sa tingin lang ng mga kababayan natin, baka yan ang maging dahilan. Baka tama rin ang mga kapwa Pilipino natin. Mas maganda kung bigyan ng mga magagandang trabaho sa mga lokal. Di ba? Sa mga opisina ng mga lokal na government. Kahit pagtimplahin nyo ng kape yan, kahit 350 lang isang araw, hindi makakasira sa ano yan. Pagwalisin nyo kada isang sa umaga at saka sa hapon, para mabigyan din ng sweldo. Wag nating gawin parang tamad yung mga kababayan natin. Yung mga pagputok ng bulkan, may mga ayuda na ba? Hindi pa naman parang nag-eruption, ano ba tawag doon? Yung parang nag-uusok ng malala. Yun, may mga ganun, mga warning, hanggang 3 warning na, nababalitaan nyo ba yun? Tapos yung mga lugar na talagang hindi napupuntahan madalas, nakikita ko yan sa mga pugong biyahero, no? Yung sa mga charity vlog, nakikita natin ang daming mga mahihirap din ng mga kababayan natin doon. Na yun dapat ang binibigyan ng tulong. Baka lang meron dyan mga tinutulungan may mga motor na, magaganda na yung mga bahay nila, may mga flat screen na sa mga TV nila, tas nakakatanggap pa rin ng ayuda. Diba? Yung bagong Pilipinas natin, hindi para laging aatakihin ang Duterte. Hindi naman namin ibinibintang na lagi yung inaatake ang Duterte, pero magmula na po nang umupo ang ating Pangulo, dahan-dahan pong papunta na sa pag-atake sa mga Duterte. Ang nababalitaan natin, imbis na puro pagandahin sana itong Pilipinas nating mahal. Mga ma'am, mga sir, wala ho tayong galit sa gobyerno na to. Wala ho tayong magagawa dahil sila ang nakaupo. Ang sa atin lang, maramdaman muna sana natin na talagang umuunlad na ang ating bansa. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Asa na ba yung ating outro? Maraming salamat po. Palike ng ating video. Salamat ulit.